Revelation chapter 3, verse 1 hangtod verse 2. Revelation 3:1-2. O ngadto sa manulunda sa iglesia sa Sardis, isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong sa nagabaton sa pito ka espiritu sa Dios ug sa pito ka mga bituon. Nasayod ako sa imong mga nabuhat. Ginadahom ikaw nga buhi apan patay ikaw. Verse 2. Yeah, verse 2. Pagmata og liguna ang nanghibilin nga hapit na mamatay, kay ang imong mga buhat wala ko makita nga hingpit sa atubangan sa akong Dios. Amen. So, kinsay nga naadili nga nagkinahanglan sa pulong nga gikan sa Ginoo. Amen. Amen. So, he says here, I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. So my message today is, are you dead or alive? So ang insay, buhi ba ka o patay? Amen. So magampot sa Heavenly Father, I'm asking you right now for the anointing of your Spirit. God, I know this word is for your people today. But if you don't give us of your heart right now, if you don't give us the holy anointing of God and the wisdom of God, Lord, then the very thing that I will preach about, spiritual death, will fall upon dead ears. So God, right now, oh God, I need your life. I need your word to flow over myself, Pastor Mike, and Samatag Usa. Every person, God. Lord, and I know that there are people even in this place that you will speak directly to their heart to bring them out of that spiritual death. So God, we honor you today. Speak to us now in Jesus' name. Amen. So, mga Ekson, when I'm reading this scripture, there's a trembling in my heart. Sa diha nga nagabasa ko niini mga igsoon adunay kulog sa akong kasing-kasing. Because Jesus said, I know your works. You have a name that you are alive, but you are dead. So naningon siya nga nasayod ko sa imong mga buhat o ikaw giila nga din buhi pero patay din. He said, you have a name. Naningon siya nga doon na kay pangalan. Now, kinsa man ta? Kita mga anak sa Dios, kita mga Kristohanan, also living like Christian fellowship. Bisaya buhing kahayag or kahayag nga buhi. So we have a name, kita mga Pentecostals, puno sa Espiritu Santo. We have a name that says we are alive. So aduna kitay pangalan nga diin nag-ingon nga kita mga buhi. Now this is the part that shook me in my heart. So kini siya nga bahin nga mao ang diin dulot sa ako nga kasing-kasing. That there are people who say, I'm alive. Nga diin dunay mga tao nga nag-ingon nga sila buhi. I believe in the power of God. Nagatuo ko sa kaningahon sa Dios. I believe in the moving of the Holy Ghost. Nagatuo ko sa pagpanglihok sa balaan nga espiritu. And he said, you have a name O nagingon siya nga din aduna kay pangalan that you are alive, nga din ikaw buhi but you are dead. apan ikaw patay diay. You know what trembles my heart? So nasayod pa mo nga usa sa diin kulog sa akong kasing-kasing Is for those Christians who have tasted the presence of God. o alam kanila nga mga Kristohanon nga diin nakasinati na sa presensya sa Dios. Even my life as a pastor, Isang sa akong kinabuhi ingon nga pastor, I have tasted the anointing of God. ako ang nasinati nakasulayag ko diha sa dihog sa Dios. But that there could come a time
Panadunay kining panahon nga gabo. that you look back over your former life Adi imuha nga matan-aw pag-usab ang nanglabay nimo nga buhi. and you say, I remember the presence of God. Nya ngayon ka nga din ako ang nasinati ang presensya sa Dios. I remember the life of God. Ako ang hinumduman ang kinabuhi diya sa Dios. But now I'm dead. Pangkaron itawag na og din kini patay. Many Christians layo gikan sa presensya sa Dios. Daghang Kristohanon nga nadistensya na sa presensya sa Ginoo. They come to the house of God. So sila adto sa balay sa Dios. They hear the word of God. Nga maminaw sa pulong sa Ginoo. But it no longer moves the heart. Apan wala na kini siya nakapamuhat sa ilang kasing-kasing. And when they go home, there is nothing but death. Sa diha nga din sila muli silang balay wala kayo nahitabo gawas nga diin nagpabilin nga patay. He said, you have a name that says you are alive, but you are dead. So yun siya nga gidungog ka nga diin ikaw buhi apan ikaw patay diya. Now, verse 2, be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. For I have not found your works perfect before God. Sa dos pagmata og lig-una ang nanghibilin nga hapit na mamatay kaya ang imong mga buhat wala ko makita nga hingpit sa tubangan sa akong Dios. So, he also talks about those things that are ready to die. So siya usab nagasulti kabahin o mahitungod sa mga butang nga diin hapit na o nagpaingon na sa pagkamatay. There are some who are not dead yet, but there are things that are ready to die. So dunay pipila nga diin wala pa mamatay apan ang mao nga butang See- paingon na ngadto sa kamatayon. Walking away from God does not happen in one day. So kana nga diin pag palayo padistansya nato sa Dios di na mahitabo sa usa lang kay gayon sa kaadlaw. Losing the anointing of God, O kanang pagkawala diha sa dihog sa Dios. it does not happen in one day. Dili kini siya mahitabo sulod lang sa usa ka adlaw. It is a process in your life Kini siya usa ka proseso nga manghitabo diha sa imong where kinabuhi. you slowly drift away from the presence of God. Masa diyang ikaw ang ginahinay nga diin ikaw mahilayo diha sa presensya sa Dios. Now, let's go to Matthew chapter 23. Matthew 23, verse 27. Matthew 23, verse 27. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. Isa do yung ison alaw kamo nga mga eskriba o mga parisyo mga maot kay sama kamo sa pinaputi nga mga pansyon nga sa gawas managpakita sa katahom apan sa sulod kini sila puno sa mga bukog sa mga patay o sa tanang kahugawan. Now, he said, on the outside, you're so beautiful. So ngayon siya sa inyong gawas ng katahom. You have on the best robes. Adi nagasulod sila, nagasulob sila og kanang matahog nga mga bisti. You have a religion in your life. Adi nagabaton sila og din relihiyon sa ilang kinabuhi. But inside, you are dead. Apan sa sulod nila patay nila. You are full of dead men's bones. Kini siya puno sa mga bukog sa mga patay. Now, look at Mark chapter 11. Mark chapter 11. And we're going to go to verse 12 until verse 14. Now the next day, when they had come out from Bethany, he was hungry. And seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps
he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. In response, Jesus said to it, "Let no one eat fruit from you ever again." And his disciples heard it. So, palihog basa verses 12 hangtod verse 14. Mark chapter 11. Sa inyong basa. Please God. Marcos 11, kapitulo 12. Ug sa sunod nga Versikulo adlaw, 12. sa sunod nga adlaw sa naglakaw sila gikan sa Betania, sa Jesus gibuton, 13. Sa pagkita niya sa layo-layo sa usa ka kahoy tikira nga dahonan, iduol niya kini basin pa makapaklag siya bunga. Apan sa pagiduol niya niini, siya walay nakita gawas sa mga dahon lamang. Kay kadto dili pa man panahon sa tingbunga. 14. Ug siya miingon niini, sukad karon dili ka na kayo unta hikan ang bunga ug nakadungog niini ang iyang mga tinudlo. Amen. So, Jesus before said, "You will know a tree by its fruit." Si Ginoong Hesus nagasulti nga diin maila ninyo ang kahoy pinagi siya. And he said, "Faith without works is dead." Og ngayon siya ang pagtuo kung walay buhat patay. He said, "Even the devils believe and tremble." Kung nagingon siya nga bisan ang kining yawa sila mituo og nagkuro. See, there is a difference between saving faith and believing in God. So adunay dakong kalahian diha sa pagtuo ni Satanas o kanang pagtuo diha sa Dios. See, many people believe in God, Daghang mga tao nga mituo sa Dios. but not all have the faith that saves. Adin dili tanan nga dunay pagtuo nga nagahatod og kaluwasan. Many people come to the house of God, Daghang mga tao nga diin mo atos balay sa Dios. but not all are alive. Padili tanan mga buhi. Now, Jesus sees a fig tree. Si Ginoong Hesus nagakita sa kining kahoy igera. Now, we are called trees of righteousness. Kita gitawag og kahoy sa pagkamataron. And the word says Christ was looking for fruit on the tree. O ang pulong nagasulti nga si Ginoong Hesus siya nangita sa bunga sa mga kahoy. Now, the Bible says it was not the season for fruit. O diin ang Biblia nagaingon dili pa kini panahon sa pagpamunga. And yet Jesus cursed the tree. O si Ginoong Hesus siya nagatunglo sa mga kahoy. Now, why did Christ curse the tree? So nga naman nga si Ginoong Hesus iya magitunglo ang mga kahoy. It wasn't the season for fruit. Kay dili pamanunta kini panahon sa So tingbunga. why did he curse the trees? So nganong iyahaman nga din gitunglo ang mga kahoy. Because for the Christian, Kini siya tungod kay alang sa mga the Kristohanon. Bible says we are to bear fruit or to be ready in season and out of season. Tungod kay ang Biblia nagaingon nga hinalan nga managdala kitag bunga sa tanang panahon. In our life, it's always the season for fruit. Sa ato nga kinabuhi kanunay kini nga panahon sa pagpamunga. And Jesus said, "You will know them by their fruit." Si Ginoong Hesus nagaingon maila kita pinaagi sa ato nga bunga. By the love of God, Pinaagi sa gugma sa Dios the holiness of God, ug sa pagkabalaan sa the Dios fear of the Lord, ug pagkamahadlokon the sa Dios presence of God, ug pinaagi sa presensya sa Dios faithfulness to God. ug sa pagkamatinud-anon sa Dios. You will be able to see the Word working in their life. Nga diin diha nato makita nga diin ang pulong nagapamuhat sa ato nga kinabuhi. But Jesus saw this tree and it was dead. Apan si Ginoong Hesus nakakita nining mao nga kahoy nga diin siya patay diay. He said, "Let no one eat fruit from you ever again." O giingnan siya og wala nais bisan kinsa nga makakaon sa imong bunga bisan kanus. And later, his disciples were amazed. They said, "Lord, this tree has withered away." Og ang kini mga tinun-an na hibulong sila tungod kay diha ang mao nga kahoy nalaya. You know, the Bible calls Satan a withering branch. Og diin Satan is a withering or a dying branch from a tree. kini siya usa ka diin
sanga nga din nagakalaya. Now, Jesus told his disciples in verse 22, so Jesus answered and said to them, have faith in God. Magtuo kamo sa Dios. Pagsalig diha sa Ginoo. So, he speaks to them, mahitungod sa pagtuo. Now, tanawa. Tinuod, for truly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes those things that he says, he will have whatever he says. So verse 22 and 23, praise God. So ngayon sa dili mga igsoon sa 22 ngadto sa 23, o si Jesus mingon kanila, sumalig kamo sa Dios. 23, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo, nga bisan kinsa nga magaingon ni ining bukid, pahawa o kumamba ka ikaw ngadto sa lawod, og dili magduwa-duwa sa sulod sa iyang kasing-kasing hinunua, magmasaligon siya nga matuman gayud ang iyang gikaingon, kini pagabuhaton alang kani. Now, Jesus says this to them after they ask about the fig tree. So si Ginoong Hesus nagasulti may tungod niini human sa niya nahimo o nakita ang kahingigiro. They were looking at a tree with no fruit. Na din niya nga giningitan-aw ang usa ka kahoy nga diin walay bunga. And Jesus was using that as an example of a dead Christian. O kini siya gigamit ingon nga diin panig-ingnan sa mga patay nga Kristohanon. But he says, I say to you, have faith in God. Apan siya ningon nga diin ako magaingon kaninyo nga magabaton kamo For pagtuo you sa will say to this mountain, be removed, and it will be done. kaysa diha nga ikaw magaingon ni aning mao nga bukid nga diin mobalhin ka og ikaw o kini paga buhaton o kini mahitabo. Mao ang buhing pagtuo. So he gives them the example of death. No fruit, walay bunga. And then he gives them the example of life. Kinabuhi nga pagtuo or buhing pagtuo. Sumalig kamo sa Dios. So what are you today? Are you dead or are you alive? Naon sa mantaron buhi ta o patay. Jesus Christ is the giver of life. Si Ginoong Hesus siya ang kining nagahatag sa Ginoo. Kung Kristo hanin mo na kinabuhing dayon. The Spirit of God, ang Dios, nagpuyo sulod kaninyo. Amen. Adunay kinabuhi, pero dili ang tanan. He said, you have a name that says you're alive, but you are dead. So nagingon nga diin lumok ka nga diin buhi kapag patay diay. Now, let's go to Ephesians chapter 2, verse 1. So, Ephesians 2, verse 1, mahitungod sa kalawasan. So, ang takna sa kalawasan or the moment that we're saved, ibanhaw kita gikan sa espirituhanong patay. We are raised from spiritual death, nyakto sa kinabuhing dayon. Glory to God. Amen? Now, Ephesians 2 verse 1. And you he made alive who were dead in trespasses and sins. Sa uno, o kamo iyang gibuhi sa mga patay pagkamo tungod sa mga kalapasan o mga kasalanan. So, every person in the world that is not born again, even now, is dead in their sins. Matag sa katawo ning kalibutan nga dili sila mga nahimugso pag-usab bisan karon sila patay gihapon. Now, unsa ang kasing-kasing sa Ginoo? Ang matag tawo nga inyong makita, gusto sa Dios nga sila maluwas. Patay man sila, pero ang Dios mohatag kinabuhi. Amen. He said, you were dead. So yun siya ang iyong buhat patay. But now God
Christ. Apan karon si Ginoong Hesus makahimo pagbuhi kanato. Amen. Amen. Now, Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 14. Now, tanawa sa sugo sa Ginoo. Naay sugo. There is a commandment nga gikan sa Dios. Amen? Amen. So, verse 14. Therefore, he says, awake, you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Insa diri tungod niini ginaingon, pagmatay ka nga nagakatulog ug bumangon ka gikan sa mga patay ug paghayagan ka ni Kristo. So he looks at those who are dead, and he says, arise from the dead, and Christ will give you light. So dayon siya nga diin, bangon gikan sa mga patay ug paghayagan ka ni Kristo. Now, there are two different deaths that I want you to think about today. Nga diin adunay duha ka kalahian nga butang nga inyo nga diin pamalandungan karon. One is those who are lost. So una is sila nga diin mga wala na sala. Those who do not know the Lord Jesus Christ. So sila nga diin wala gayud mahibalo may tungod kang Kristo. Ang mga dili matarong, ang mga dili magtutuo. So they are dead. So sila gitawag sila og sa ekonomiya sa Dios patay. But also, there are Christians who start to lose the presence and anointing of God in their life. Kung sa lain nga bahin sa mga Kristohanon usab nga diin nagsugod pagkawala ang ilahang nga dihog o diha sa presensya sa Dios. You cannot accomplish the purpose of God without His presence in your life. So dili gayud nato mahuman ang kining katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi kung wala ang iyang presensya. He said the flesh is weak, but the spirit is willing. Kaya nagingon siya nga ang atong unod huyang apan ang espiritu andam. This is why my heart trembles for the people of God. Mao ka na ang hinungdan nganong akong kasing-kasing usay mukulong tungod sa mga katawhan sa Dios. Because God has given us great power. Tungod kay ang Dios siya naghatag man kanato og dakong gahom. Adunay dakong gahom sa pulong sa Dios. Sa dugo ni Kristo Jesus. Ang iyang Espiritu Santo. Pero daghang mga Kristohanan layo gikan sa iyang presensya. Now, not because God doesn't love you, Ang dili kini tungod kay ang Dios wala mahigugma kanimo. not because God left you, Dili po tungod nga din ang Ginoo ni biya kanimo. but you walked away from the presence of God. Apan ikaw mismo maoy ni palayo gikan sa presensya. How many times in our life Pila kaha kay gayon o makadaghan na gayon sa atong kinabuhi. we hear the voice of God, Natong madungog ang tingog sa Dios. we feel the conviction of the Lord Natong nabati ang pagkintandog sa Ginoo. to come closer to God, Nga diin kita magpaduol gayon sa Dios. but we don't listen. Apan daghan nga panahon wala ta manumbaling. God did not change. Ang Dios wala mausab. God's power was not weakened, Ang gahom sa Dios dili gayud mahuyang. but we are slowly dying if we are drifting away from the presence of God. Apan kita mismo nakakahinay sa pagkamatay kung kita mo distansya gayud sa presensya sa Dios. Now, let's go to Psalms 115. Salmo 115. What are the signs of spiritual death in your life? Naunsa man mga ilhanan sa espirituhanon nga pagkamatay o kining nga patay diha sa atong kinabuhi. Now, these are all para sa mga Kristohanan. See, this word today is a warning for the people of God.
So kini tanan alang sa mga katawhan sa Dios o See- usa ni kapasidaan sa mga katawhan sa Dios. Nasayo ba mo nga, niingon si Jesus, diha sa katapusan mga adlaw, daghang mga tawo nga will walk away from the faith. Oh, daghang mga tao sa katapos ng mga adlaw nga diin sila mawat ang nagpagtuo. But it doesn't start, or rather, it doesn't happen in one day. It's a season of life where you slowly drift from the presence and the house of God. So kini siya dili makita o mahitabo sa sulod lang sa usa ka adlaw apan kini siya aduna gay panahon nga diin kini siya manghitabo sa ato nga kinabuhi o kinabuhi sa tao nga mo distansya sa presensya sa Dios. So, para sa mga Kristohanon nga aniya karon, what are the signs of spiritual death, or that you're starting to die in your faith? Naunsa man ang mga timailhan nga diin ato makita nga diin nagsugod na pagkamatay ang atong pagtuo. Psalm 115, verse 17. Palihog basa sa Bisaya. Verse 17. Deshisheki. Praise God. Tapos ito 15, versikulo 17. Dili na makadayeg sa Ginoo ang mga patay, o ang nanaog ngadto sa yuta sa kahilom. So the first sign is that you have lost your praise. So unang timailhan day nga diin paingon na o nagsugod na sa pagkamatay ang atong pagtuo diya sa Ginoo kanang di na tawo mo dai ngadto kanila. Verse 17, the dead do not praise the Lord. Nagingon siya sa bisiti ang mga minatay dili na magaday kang Jehova. He said, you're dead. So nagingon siya nga ganin ang mga patay. There's no praise in your life. Wala nagay pagdaig nga makita diya siyang kinabuhi. You used to have a song in your heart. There used to be a song in your heart. Din nadunay kining mga awit siguro nga din gusto nga din gamiton o din naa sa mga kasing-kasing. Dili lamang Domingo, pero matag adlaw. So gusto siya nga din mo awit ta So, sa matag. this is one of the signs when you find yourself going days upon days, and yet there's no praise on your lips. So mao kini ang mga ilhanan nga din makita day nato nga sa matag adlaw nga din gusto niya nga daygon day siya. The dead praise not the Lord. Kaya ang patay dili na gyud na makahimo pagdaig ngadto sa Now, nga naman, matod sa pulang sa Dios, ang Dios nagpuyo sa mga padaig sa iyang katawhan. Amen. When you praise God, the presence of the Lord is in your life. Sa diha diha nga magadaig tangadto sa Ginoo ang presensya sa Dios manaa sa atong kinabuhi. And there was a time when whatever the problem, your first response was to give God glory. Bisan na dunay mga panahon nga naata sa mga problema, pero ang una day nato nga pagabuhaton kana nga mohatod tag paghimaya sa Dios. Kapang karon, walay padaig sa imong baba. Abel, he said, the dead praise not the Lord. So, this is a warning. If you find yourself able to go through days and there's no song, there's no praise, there's no glory given to God, it's a sign of spiritual death. So kini siya mga ilahanan mga igsoon kung sa panahon sa mga kining giduga nga mga adlaw sa ato nga kinabuhi nga wala na yung mga pagdaig, wala na yung pag-awit. So ilahanan ni siya nga diin patay o diin nagkakamatay ang atong pagtuo sa Ginoo. Because our relationship with God, it's a living relationship. There is an excitement to be with the Lord. Tungod kay ato nga kining relasyon diha sa Ginoo, buhi kini siya mga igsoon
o din aduna tay kining kasibot diha nga kauban ta sa Ginoo. But if there's no life, there's no praise. Kung wala kini kinabuhi, mao ka na nga wala gayoy pagkain. Now, number 2, prayer is no longer your first response in the time of trouble. So kini siya ang kining pag-ampo, so dili kini siya siguro may una nga diin imong tubag diha sa panahon sa kalisdanan. The Bible commands us in Philippians, don't worry about anything, but pray about everything. So yun ang Philippians, don't worry sa about Pilipos na anything. lingon ayaw kamo kabalakas na ng butang hinoon yung pangamuyo kamo sa Ginoo. But many Christians, when the problem comes, they don't pray. So daghang mga Kristiyanon nga sa diha nga diin mga problema nga moabot sa ilang kinabuhi dili na pud sila moampo. And Jesus said, you can speak to the mountain. Ug si Ginoong Hesus nagingon makahimo kapag sulti ni aning bukid. He said, "Dool ka na go, and I will give you rest for your soul." So nagingon siya nga og duol kamo kanako atagan ko kamo pahulay ang inyong kalag. But if your first response is not prayer, it's a sign that you are dying in your faith. So kung ang una nimo nga din tubag panahon sa mga problema, dili man ang mga pag-ampo usani siya sa ilhanan diay nga diin nagakamatay na. Now let's go to John chapter 8. So, number 3. Praise God. So, John chapter 8, verse 47. So, number 3 is that verse 47. Praise God. So John 8:47. The Word of God says, "He who is of God hears God's words. Therefore you do not hear because you are not of God." Kunitay City, siya nagikan sa Dios makabati sa mga pulong sa Dios. Ang katarungan ngano nga dili kamo makabati niini mao nga kamo dili gikan sa Dios. So number 3, a sign that you are dying is that you're no longer moved by the Word of God. So, ikatulo is kana nga dili na nimo mabati ang pulong sa Ginoo. No. Dili na makapamuhat paglihok sa inyong kinabuhi. There are churches that have dead preachers. So adunay mga kasimbahanan nga diin, adunay mga magwawali nga diin tumakita nga patay. Walay dihog sa pulong sa Dios kay the pastor dili puno sa Espiritu Santo. So that's understandable, but even in a service where the word is spoken with power, it does not move your heart. So bisan pa di ay kung sa panahon sa panimbahon unya kining mahimo madungog ang dunay kining dihog ng mga pulong sa Ginoo pero dili kini makapamuhat sa imong kinabuhi gihapon. He said, "You do not hear because you are not of God. Whoever is of God hears the word of God." Nagingon siya diri sa Quality City, siya nga gikan sa Dios makabati sa mga pulong sa Dios. Ang katarungan ngano nga dili kamo makabati nini mao nga kamo dili gikan sa Dios. And then number 4, let's go to Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. I have seen this, and masayod ko nga, si Pastor Mike Rusab, especially daghang mga samahan, I've seen men and women of God who were walking strong, and then they fell away from God, and now they are dead. So among nakita nga diin tungod kay daghan nga mga kasimbahanan pero daghang mga tawo nga diin makusganon nga diin kaniadto diha sa Ginoo pero karon imong makita nga layo na og maisip nga diin patay na.
sa espirituhanon nga bahin. Amen. Now, Ephesians chapter 4, verse 19. Who being past feeling have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. So, Ephesians 4, verse 19. Praise the Lord. So ningon sa diri mga igsoon sa 19, sila dili mobati og mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag dalo sa pagbuhat sa tanang matang sa kahugawan. Now, at the beginning of the verse, he said, they are past feeling. In other words, they no longer feel convicted about their sin. So sa sinumdan isya diri nga sila dili na mobati o di na sila makumbiktar sa ilang gibuhat nga sala. Instead, they become offended when the Word confronts their life. Nga diin sa diha nga diin sila makadungog sa pulong sa Ginoo nga diin magasulti unsay ilang nga ginabuhat masakitan na hinuon sila. And now they are comfortable. Nga diin diha sa ilang kaugalingon marag nagpatuyang na lang sila kay komportable na lang sila nga magalunang sa sala. They used to weep over their sin. Nga diin ilahan nga gihimo nga diin kini siya nga diin anaa gayud sa ilang nga sala. There was a conviction in their heart. Nga diin aduna man sila yung kining pagbati silang kasing-kasing. But he said now they are past feeling. They are dead because they have no conviction for their sin. Pagkaron sila maisip nga diin samas patay tungod kay di naman sila mubati sa unsa ang ilang himo nga kasalanan. Now, if we are dead, Kung kita patay, igsoon. if we have found ourselves in spiritual death, Nga kung atong makaplagan atong kaugalingon nga patay sa espirituhanon. how do we come back to life? Nga unsaon man nga diin kita mahibalik diha sa kinabuhi. Now, look at the word of Jesus Christ. Nagaron atong tanawon ang gisulti ni Ginoong Hesus. In Revelation, Diya sa pinadayan. he spoke to his people. Siya nagasulti sa iyang katawhan. He said, you are dead. Ayun siya kamo patay. But that's not the end of the word. Apan kini siya dili may katapusan sa iyang gisulti. He told them to repent. Apan siya nagapadayon og misulti siya nga paghinulso. He said, strengthen that which remains. Ingon siya og lig-una ang nahabilin. See, there are many who are far from the presence of God, but there is still a love for God in their heart. Daghan nga din na naa sa halayo nga gikan sa Ginoo pa nagpabilin nga doon na sila gugma diya sa Dios. There is still a desire to be pleasing unto God. Nagpabilin nga doon na sila timuha nga magpahimuot sa Dios. So Jesus came to warn them and then give them hope for their So condition. si Ginoong Hesus siya nagahatag kanila pasidaan o naghatag usab kanila paglaom sa ilang kahimtang. And he said there is a white robe Nagingon siya nga diin kamo na ay mga maputi nga bisti. for those who overcome. Tungod og alang kanila nga diin nagamadaogon. I want you to know, whatever your condition today, you can be an overcomer. So gusto ko nga masayod ka unsa man imong kahimtang karon mahimo ka nga diin magamadaogon. That's why God sent this word today. Mao kini ang hinungdan nga si Ginoong Hesus nagapadala sa iyang apul karon. Not to drive you from the house of God, but to call you back to the throne of His grace. Dili kini mao ang dili kini aron nga diin abugon kamo gikan sa balay sa Dios apan gusto niya nga diin ikaw mupaduol hinuon sa trono sa iyang grasya. Now let's go to John chapter 5. So, how do we come back to life? Kung unsaon man nga mahibalik kita sa kinabuhi. Praise God. So John chapter 5 verse 25. Most assuredly I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live.
Praise God. 25. Juan 5:25. Sapagat tinod, magaingon ako kaninyo, nga ang takna nagasingabot, o karon mauna, nga ang mga patay managpakadagpati sa tingog sa anak sa Dios, o katong magapatalinghog mabuhi. Now, he said the hour is coming. So nagingon siya ang takna taliabot. That speaks to the resurrection of the dead. Kini siya nagapasabot may tungod sa pagkabanhaw sa mga patay, The rapture of the church. o ang pagsakgaw sa iglesia. And he said the dead will hear the voice of the Son of God. Nagingon siya ang mga patay nga din makadungog sa tingog sa anak sa Dios. And they will live. Sila mga buhi. But he also said the hour now is. Apan siya nagasulti usab apan ang takna karon. So he is now speaking to the dead within the church. Apan siya karon nagasulti di ay may tungod sa mga patay diha sa iglesia. And if you hear his voice, Og naging siya kung ikaw makadungog siya nga tingog, he will give you life today. siya magahatag kanimong kinabuhi karon. Look at the life of Lazarus. Tanawa ang kinabuhi ni Lazaro. Lazarus was dead for 4 days. Si Lazaro gilubong na siya didto na siya sa lubnganan sulod sa 4 ka adlaw. Diha sa natural walay paglaom. O sa natural wa gyud kalauman. The Bible said, bahok man siya. Bahok kaayo kay 4 days. Bahaw na siya. Israel, init kaayo dito usab. It's hot. Amen? So, some of our lives, it's been so long and it feels like there's no hope. Daghang mga siguro pila ka kinabuhi nga diin nakaingon nga wala na sila'y paglaom. But how did this dead man come back to life? Pan sa unsa man nga diin paagi nga kining patay nga tawo nahibalik sa kinabuhi. He heard the voice of God. Siya nakadungog o naminaw sa tingog sa Dios. Lazarus, come forth. Ug giingnan siya, Lazaro, lumawas ka. And Lazarus rose from the dead. O si Lazaro nibangon gikan sa mga patay. The prophet Isaiah said, I have called you by your name. Ang manalagna nga si Isaias giingnan nga diin gitawag kaw sa pinaagi sa mangalan. So if you are dead in the spirit, today you can hear the voice of God. Kung ikaw patay diha sa espirituhanon nga bahin, karon ikaw gitawag sa ngalan sa Ginoo. Walin pamingaw sa pulong sa Dios. Now, let's go to Ezekiel. So, this is the katapusan bahin. So, pag-focus sa pulong. Amen? Kay ang Dios mamuhat karon. I really believe that bisan pa bugat or lisod ang pulong sa Dios, pero I love what Pastor Mike said the other day. Would you rather be hurt by a lie or to be hurt by the truth? Because if it's the truth, it will bring healing and life to you today. Amen. I'll never forget that one. That was good. He preached mahitungod sa Bruno dito sa funeral Balago, and the beginning he told them, he said, would you rather be hurt by a lie or by the truth of God's word? Amen. So, kahinom daw mas Pastor Jim sa kong giingon. Pangutanan ako ang mga tao, so, asa man mo masakitan, kanang bakakan mo o sultihan mo sa kamatuoran. And I believe there are some today that there is a thirst in your heart for God. Ako nagatuo nga diin dunay pipila karon nga dunay kauhaw sa inyo nga kasing-kasing ato sa Dios. And for whatever reason, you have found yourself far from His presence today. Bisan unsa man nga diin hinungdan nga ang inyong kaugalingon nga kaplagan nga layo mo sa presensya sa Dios karon. Now, Ezekiel 37 verse 1 hangtod verse 3. The hand of the Lord God came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Then he caused me to pass by them all around, and behold, there was very many in the open
valley, and indeed they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, O Lord God, you know. Versikulo 1. Ang kamot ni Jehova gitapion kanako ug ako gidala niya diha sa espiritu ni Jehova o gipahamutang ako sa kaliwala sa walog ug kadto napuno sa mga bukog. 2. Until verse 3. Og sila gipalibutan niya kanako og ania karon dihay daghan uyamot sulod sa mahawan nga walog og ania karon sila nga uga sa hilabihan. 3. Og siya mingon kanako, anak sa tao, mabuhi pa ba kining mga bukuga? Og ako mitubag, o Ginoong Jehova, ikaw nahibalo. The valley of dry bones. He said, sila sa labihan sa uga, or they're very dry. Dead, dry bones. Patay o uga nga mga bukog kini. And God says, can these bones live? So gipangutan na si Ezekiel, mabuhi pa ba kining mga bukuga? Ezekiel says, God, you know. Og si Ezekiel mitubag, o Ginoo, ikaw nahibalo. Ezekiel is looking at the nation of Israel, Si Ezekiel siya nagatanaw sa nasod sa Israel, the people of God. ang mga katawan sa Dios. This is a people who are supposed to display the presence of God. So kini ang mga tawhana nga diin sila mauunta ang mga pasundayag sa presensya sa Dios. And God says, I'm going to show you their condition. Og ang Dios miingon ngadto kang Ezekiel ako ipakita kanimo ang ilang kahimtang. This is your congregation. Kini mao ang imong katawhan. And he said, they are dead and they are dry. Aniingon siya, sila patay o uga. And Ezekiel says, I don't know if these bones live. God, you know. Og si Ezekiel miingon nga, wala ko mahibalo, ikaw lang ang nasayon. So, in verse 4, God tells Ezekiel, prophesy to these bones and say to them, oh, dry bones, hear the word of the Lord. Mamakti sa pulong ni Jehovah. Amen. Praise God. Patro siya miingon na usab kanako panagna mahitungod ni ining mga bukog og umingon ka kanila o kamo nga mga uga nga bukog pamati sa pulong ni Jehova. Verse 5, thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. Verse 6, I will put sinews on you, and bring flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and you shall live. Then you will know that I am the Lord. 5. Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova niining mga bukog aniya karon akong pasudlon ang gininhawa kaninyo o kamo mga buhi. So Ezekiel prophesies to these bones. So si Ezekiel nanagna may tungod niining mga bukuga. And the Bible says skin began to form on these bones. Ang Biblia nagasulti nga diin og ang kining panit purma niining mga bukog. And the word says in verse 8, they were standing upright, but there was no breath. Og nagingon sa bersikulo 8, og diin sila nagabarog apan diin sila nagabarog unya wala sila gininhawa. So verse 9, also he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they may live. Verse 10, so I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived and stood upon their feet, an exceedingly great army. So maybe unya siya mingon kanako panagna ngadto sa hangin, panagna anak sa tao, og umingon ka sa hangin. Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova, umari ka
gikan sa upat ka hulungawan sa hangin o gininhawa umari ka o guminhawa niini mga pinatay aron sila mga buhi. Jis, busa ako nanagna ingon sa iyang gisugo kanako og ang gininhawa misulod kanila og sila mga buhi og nanindog sa ilang mga tiil usa kadako uyamot nga panon sa kasundaluhan. Look at the last part. A great army. So tanawa ang katapusan nga bahin usa Grabe. kadakong panon sa mga sundalo. Grabe ang mga buhat sa Ginoo. Dead, dry bones. So ang mga patay ug uga nga buko Walay kinabuhi. wala na sila gininhawa. No power in their self. Wala sila kusog sa ilang kaugalingon. See, mao ka na ang maayong balita para kaninyo karon. Kay, if you are dead, you have no power to raise yourself. So kung kita patay, wala gayud tay kusog aron nga din makabarog tas tong kaugalingon. But he said, hear the word of God. Panagin siya nga din paminawa o pamatiya ang pulong sa Dios. And he told Ezekiel, prophesy that the breath of God will come into them. O giingnan si Ezekiel panagna aron ang gininhawa sa Dios magaabot ngadto kanila. Tanawa ang mga buhat sa Ginoo. Gikan patay or kamatayon ngadto sa kinabuhi. Unya, now they're a great army sa atubangan sa Dios. Tanawa ang mga buhat sa Ginoo kay bulungan gikan sa patay karon nabuhi og nahimo sila nga dakong panon sa mga sundalo sa Dios. See, God has a great purpose. Kaya ang Dios adunay dakong katuyuan. He raised them to life Nga siya kining gipanhaw sila ngadto sa kinabuhi. so that they could be in the army of God. Aron din sila mahimo nga din mga kasundaluhan sa Dios. So they could be a witness to the word. Aron nga sila mahimo nga din mga saksi sa kalibutan. He said in verse 13, you will know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up from your graves. Sa 13 og kamo makaila nga ako mao si Yuba sa diha nga ablihan ko na ang inyong mga lubnganan o akong katawhan o pasakon ko kamo gikan sa inyong mga lubnganan. You will know that I am the Lord. Adin makaila kamo nga din ako ang inyong Dios o Because Ginoo. I will open your graves. Akong ablihan ang inyong mga lubnganan. If you're here today and there is spiritual death, God is opening your grave. Kung naakaron o naataron nga diin naka sa espirituhanon nga diin patay nga bahin ang Dios mag-aabli sa imong lubnganan. And he said, I will put my breath within you. Kung naging siya og akong ibutang akong gininhawa diha kanimo. Mao ka na ang espiritu sa Dios. Verse, sa katapusan verse 14. I will put my spirit in you, and you shall live. Hallelujah. And I will place you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken and performed it, says the Lord. Amen. Sa 14, pasudlon ko kaninyo ang akong espiritu o kamo mga buhi o ipahaluna ko kamo sa inyong kaugalingong yuta o kamo makaila nga ako si Yuba namulong nini o naghimo nini nag-ingon si Yuba. Mga Exxon, this is the new covenant. So kini siya mao ang bagong kasabutan. God will put His Spirit in you. Ang Dios magabutang sa iyang espiritu nga na kanimo. If you're a Christian, God lives inside. Kung ikaw sa Kakristohanon ang Dios nagpuyo sa sulod. That's the new covenant. Mao kini ang bagong kasabutan. You've been raised from death to life. Nadin kita gihimo ta nga nagibanhaw ta niya gikan sa patay ngadto sa kinabuhi. But many Christians live as though they are still dead.
Nga din daghang mga Kristohanon nga din nagkinabuhi sila kung nakita nga din nagpabilin nga din patay. They waste hours and days of their life Ilaha nga nausikan ang mga takna o mga adlaw silang kinabuhi. layo gikan sa presensya sa Dios. Hmm. With things that cannot satisfy the soul. O kanang mao nga butang nga dili makapatakbaw sa kalag. Usab, I say to you, aniya nata sa katapusan mga adlaw. Kinahanglan nato ang kusog sa Ginoo. We cannot live with a dead Christianity. So dili gid kita nga di mabuhi niya na nga usa ka kining di ta magkinabuhi niya ng patay nga klase sa Kristohanon. Praise God. Mga igsoon maningdog ta. So, he said, the dead will hear the voice of God. So ngayon siya ang patay makadungog diha sa tingog sa Dios. They will hear the word of God. Sila mamati kung makadungog sa tingog sa Dios, sa pulong sa Dios. And here, he said, I will put my spirit within you, Kung naging siya dili akong ibutang akong espiritu diha kaninyo. and you shall live. Ngayon siya ug mabuhi kamo. Maybe you feel like a dry bone today. Siguro o mahimo nga din mubati ka o sama sa ugang nga buko karon. Pero that's not the plan of God. Dili kini mao ang plano sa Dios. His plan is for you to be a great army. Ang iyang plano alang kanimo nga mahimo kang usa sa dakong panon sa kasundaluhan. Ang Diyos na higugma ninyo mga igsoon. Amen. God has not changed and God has not moved off of His throne. Ang Dios wala gid mausab o wala gid siya nga di siya mobiya sa iyang trono. But we become so busy, Bisan unsa ka kining nagkapulitik. and even the days that we have time, Bisan sa mga adlaw nga doon natay panahon. we neglect the presence of God. Ato gyapon nga din sa likway ang presensya sa Dios. Mga igsoon, this word is for me. So mga kini siya nga pulong alang kanako mga igsoon. We all need the presence of the Lord, but we have to be diligent to seek the face of God. Kitang tanan na kinahanglan ta sa presensya sa Dios apan kinahanglan nga masingkamoton ta nga mangita sa naong sa Dios. We waste hours and days of our life Daghang panahon natong nausikan ang mga oras o mga adlaw sa atong kinabuhi. and yet God is waiting for us. Bisan pa niya na ang Dios nagpaabot kanato. So mga igsoon, what I want to do, the song that was on my heart is Nagahulat. You know that song? The one, it speaks about God, na hitungkol sa Ginoo, that He actually waits for you. Siya nagapaabot o nagahulat kanino kanato. So let's sing to God. And if you're here today, call upon the name of Christ. God, give me life again. Sa diha nga kita magapadayon sa pag-awit mga igsoon. Susultihi ang Dios inang Ginoo. Gusto ko na maibalik sa kinabuhi karon. And duwata sa kaluoy sa Dios. Receive the mercy of God. Amen. Nawata ang kaluoy sa Ginoo. Praise God. So, I want to give to Pastor Mike. Mga igsoon, don't be discouraged today. Let this word shake you on the inside and drive you to the cross of the Lord Jesus Christ. So, ayaw ka diskurahi karon mga igsoon. Tuguti ang pulo nga din tandog kanimo. O diin magapaduol kanimo diha sa presensya sa Dios. Kaya ang Diyos na ibang ninyo. So let me give to Pastor Mike and let us all pray. O maghinuso usab and panayo o tabang gikan sa Diyos. Amen. Amen. Praise God.